thank you for coming this morning. As you guys have known, my grandmother always supported candidates that not only mean but actually do good for the community. And so we're here again today to continue that legacy, supporting hopefully soon to be Senator Avalos. I haven't been in the Philippines for a long time now, but in my time here, I've gotten to know him, what he stands for, and I know he will, if given the opportunity, will continue to do great things for our country. Thank you. That explains the accent. Oh, di ba? He's a lawyer in the Bay Area for the longest time. Okay, at this point, sila ang nagtutuloy. As we all know, kung matagal na ka sa industriya, alam niyo kung gaano kabuti ang puso ng the great Lili Monteverde. Openly and publicly, pinapakita niya ang suporta niya sa mga deserving candidates at lahat na naalo. And ipuulitin natin ito kay Senator Benher these elections. But today, ang nagtuloy ng legacy ni Mother Lili, I'd like to welcome Ms. Rosel Monteverde. Ms. Rosel, please. You're on. Okay. Hello, everyone. Good afternoon sa inyo. At nagpapasalamat ako sa inyo at nandito kayo kasama namin. Sa tagal ng panahon, nakatira rin ako sa Amerika, 20 years. Bumalik ako sa Pilipinas kasi to the advice of mother to come back. My mother has been really a very good, sobra siyang loyal sa kanyang bansa. You know, she poured out her heart to really, you know, help the movie industry. At the same time, mahal na mahal niya yung kanyang bansa, kaya nandito kami, every time na may election, gano'n, tumutulong talaga kami sa mga deserving candidates. And ito ako ngayon, umaga, hindi lang ako nare-represent sa akin, pati sa buong bansa, na kailangan talaga natin na mag-isip ng mabuti kung sinong bobotohin. Ang taong nasa puso na tumulong sa buong bansa, kasi I'm sure lahat tayo marami na rin pikon sa mga nangyayari ngayon. So, hinihikayat namin kayo na tulungan through your power as media na talagang i-endorse nyo ang taong kailangan natin mamuno sa Senado. At ito si Benher Avalos. At matagal na po siyang naninilbi noon dati pa sa MMDA at sa DILG. At alam natin na kaya-kaya niyang gawin para sa buong bansa. No, para sa atin, para dito sa ngayon, talagang botohin natin si Benher Avalos for the Senate. Salamat po. Yeah, thank you, Ms. Rosel. Damang-damang ng kay Ms. Rosel para EJ, tulungan natin. Kasi tinutuloy niya yung heart ng nanay. So at this point, she is representing another industry organization. This time, she is the chairwoman of Mawal Fund, I understand. Chairwoman, right? Or president. Please welcome a dear friend, Ms. Boots Anson Rodrigo! Magandang hapon po sa ating mga kapatid sa industriya. Of course, magandang hapon po sa ating honorary ngayon. At ang mga namumuno ng Liga na nag-sponsor po nito, and technical just to invite all of us in the industry. I'm here in two capacities. In a personal capacity po, and also, as Eric had mentioned, as chairperson of a private, non-stock, non-profit agency, film-related agency, that for more than 50 years has been a beneficiary of the Metro Manila Film Festival. Ano ho ang relasyon ng Mawal Fund sa ating senatorial? Matagal po siyang namahala ng MMDA under whose aegis MMFF fell. But before that, I'm getting ahead of my story. Let me tell you why I'm here in a personal capacity. Ako po ay na-request na mag-endorse ng mga ating po mga kandidato. But this is the first time that I am personally endorsing a candidate. Wow. Kasi naniniwala po ako sa kanya dahil nakita ko po kung paano siya magtrabaho. For
the constituents at large through the DILG and in a specific capacity sa MMDA and in a microcosm sa MMFF po. At doon po pumapasok sa palagay ko po ang relevance niya sa ating industriya. Yun yung po na itatanong in late 2024, I think it was December or November, nung hindi pa po pinagbabawalan ang mga TV stations na magtanghal ng mga kwento, ang mga adhikain tungkol po sa mga kandidato, ay meron po kaming ginawang autobiography, biography rather, on TV na ang buod po ay ang kabataan at serbisyo ni Senator Abalos. Going through the script, going through the rehearsals, going through the studies conducted by the network and the research, doon po parang na-affirm yung pong aking paniwala sa kanya. Because that script was all about how he grew up and how he had served. At hindi nyo rin po natatanong, malaki din po ang paghanga ko sa kanyang mga magulang. Actually, ilang beses na ho kami nag-anak sa kasal ni Ben Senior at nangisirang mother ko niya. And sabi nga po nila, the apple doesn't fall far from the tree. Kung anong puno, siyang bunga. At napakaganda po ng track record ng kanyang magulang at ang pagpapalaki po sa kanya. When we did that television biography, ay doon po namin nakita ang inside story ni Mr. Abalos, ni Senator Abalos. And I was just so taken, so impressed with how, di pa naman yung kampanya nun how pumapasyal po siya sa set, nagbababad sa set, to make sure po na everything went well, and more accurately, to make sure na accurate po yung ginabas sa script. Walang sobra, walang kulang, walang exaggerations, at as a matter of fact. So that's the personal side of my being here. And as the chairman of an industry that has benefited from the MMDA and MMFF through the years, gusto kong magpasalamat sa lahat po ng mga beneficiaries, members, about 4,000 of them, na natulungan po ng MMFF under the aegis of Senator Abalos. Thank you very much for all the help. It was very personal, yung pong tinulong niyang pagtulong sa amin. So maraming salamat po. And we wish you the very best. We wish the country the very best with you as one of our legislators. At I am sure na with prayers, help, and support, ay magkakaroon po ng additional titles sa kanyang pangalan. In addition to all the titles, this time as Senator. Salamat po. Salamat po. Thank you, Tita Boots. Nakakatuwa, no? As we all know, Tita Boots got that ever charming Boots Anson Romo openly, Boots Anson Rodrigo openly supporting a senatorial candidate. Thank you, Tita Boots. Alright, so at this point, the man of the hour, without much ado, I'd like to introduce to you Senator Benner Abalos. Maraming salamat po at magandang hapon sa inyo lahat. Unang-una gusto ko magpasalamat, of course, sa mga kapatid, Monteverde, no? Si Atty. Keith and Rosel. Thank you so much for, this is the most crucial time in the campaign right now. It's remaining 2 days. And of course, Tita Boots, while listening to you, ngayon ko na na-realize that you haven't endorsed anyone in so many years. It's the first time, so I'm very thankful really for this, the three of you and the industry as a whole. Alam nyo, I started at number 35. Talagang nasa laylayan ako. Ako yung taong when I set a goal, I'll make sure I do all my best to attain that goal. Habang dumadaan ang taon,
naging number 1, naging number 25, 20. In fact, kung minsan may mga tanong na, alam mo na, tatama ka rin dahil tatanungin ka, kulilan ka naman ba't ka pa tumatakbo? May mga ganon tanong. Hindi mo maiwasan yun. But then as long as you believe in yourself, baliwala yun. As long as you believe in the goals that you've set in your mind, that has been my life story ever since. And now is the crucial 2 weeks to go. In the last 2 or 3 weeks, I got endorsement from Senate President Franklin Drilon. I got endorsement from Vice President Lenny Robredo. I got endorsement from Vice Ganda. Yeah. At marami pang iba. The Liga ng Barangay ng Pilipinas, lahat ng barangay. The League of Cities. ULAP, the Union of Local Authorities. What is ULAP? ULAP is composed of the League of Governors, Vice Governors, Councilors, Provincial Board Members, Mayors, hanggang barangay captain at kaliwat kanan. So, this is the last 3 days at lumabas ang SWS kahapon. Ang headline niya is that of all the candidates, I'm the only one who had the last 6% increase. So, we're there. Kanina umaga, someone gave me this and sabi, Pulse Asia, sabi, you're within the striking distance. Ito na. Ang bigaro, with that machinery, you're in. Coming from no less than Mr. Holmes. And all of these are really, sabi nila, doon mo makikita ang tunay na kaibigan. Hindi yung ititulo ka sa taas, kundi kayo nakababa. Andiyan ang kaibigan mo. And thank you for this. I've been working with the film industry for so many years now. Kaya kami siguro naging close na Tita Boots during COVID, mga baku-baku na nung araw. And during the film fest, even the first one in the US, malalim mo, makakasama po tayo. And it's what, it's not anymore a promise kasi nagawa ko na Nagawa ko na yung advocacy ko for you because one day I would like to see our film industry go up with government subsidy. That's the only way. Alam niyo ba't ako naging close sa kanila? Isipin mo COVID, nagpo-produce ng pelikula. Sino manonood ng pelikula ng COVID sa sinihan? It's all for the love and passion of the industry. So we should recognize that. And government should set in. Let's see other countries how they're doing it. Actually, nasabi ko rin ito kay First Lady and that's when nagkaroon ng grupong gano'n. No? But with the Senate, eto na. And this is what I assure you. What we've done before, I will make it into a reality. We will look into these issues lahat and try to make laws out of this. No? I'm very methodical about these things. My record will speak for myself. When I was mayor, talahiban lang kami, but we became known as the economic tiger city of the Philippines, awarded by Malacanang. We were number 1 in persons with disability programs, awarded by Joseph Estrada in Malacanang. Apolinario Mabini. We were number 1 in being the child-friendly, awarded by Benigno Aquino Jr. We were number 1 in nutrition. Number 1 in business-friendly, awarded by no less than the Chamber of Commerce. And also with reference to our children with special needs, ADHD, autism, especially the poorest of the poor, hindi lang po sa Pilipinas. Nagtayo ang school for them. Nilabang ko sa United Nations. Out of 100 countries, ito ang nanalo United Nations Public Service Award. Project Teach, Therapy, Education, Assimilation of Children with Handicap. All of this experience I will bring before the halls of the Senate and a lot more. My dear friends, hindi ko na po pagkakahabaan just for you to be here. One thing to know, 3 days, whatever happens, I really do not know, but what is important in everything that you do, you just give your best and leave everything to our Lord. Maraming salamat po. Alright! As for yourself, congratulations na po. 6% na tinaas. Wow. At syempre, well-loved yung ating senator. I'd like to acknowledge the presence of industry people who are here. Starting off with entertainment reporter, manager, kaibigan, kapatid
Noel Ferrer, hi kapatid, thank you for coming. And of course, representing, pwede ba yun? Pero siya nang mismo from industry, pero he is representing Quantum Films ang mom niya. Nico Antonio, Nico, who is also an actor na napakasipag. At syempre, representing Viva Entertainment, TV Walker! At ang mahal natin, everybody knows you. MMDA Chairman, Romando Artes. Ayan. Thank you all for the support. At syempre si Tita Bus naman, acknowledge ko na. Okay, nagmamadali siya pero who else? Mercy. Sino? Saan? Oh my God! Ito na naman ako. Of course, from Idea First, Percy Hintalan. Thank you for coming. I didn't know you na pumasok. Okay, nagkamadali siya pero kailangan ko ibigay sa kanya microphone for the beautiful questions. Here's the editor of Abante, June Lalin. June? Okay, hi June. Yes, good afternoon. Happy birthday pala. Thank you. Kailan nga ate? Tomorrow. Thank you. Yeah, pero syempre, Rosel, Keith, Tita Bu, Chairman, welcome to Regal. Syempre, ito, makasaysayan po itong Regal na to kasi nabubuhay si Mother. Pag malapit ng elections, ang dami niya mga sinusuportang kandidato. Ano pong napipil nyo na ito talagang ang mga naiwan po ni Mother, si Miss Rosel and Keith, tinuloy po. I'm sure kung buhay pa si Mother, nandito rin siya ngayon, baka nagtatatagan siya sa tuwa na kapiling po kayo ng industriya. Well, talagang sabi nga lang, daghang salamat. No? Talagang iba po pakiramdam na you need the votes right now. And then, at the proper time na kamukha ngayon, very crucial, endorsements kept pouring in. Kaya, but you know, it's not about endorsement. If you will be fortunate enough to win, dapat sukulan mo yun eh. Sukulan mo yun sa tamang pagsaservisyo lalo na sa kailangan na industriya. That is what is, for me, that's what matters most. Parati ko may nag-endorse, iniisip ko kagad, naku yung problema ng itong sektor, sigurado to, alam ko na ito at gagawin ko. No? Because, ang nakikita ko yung umiikot nga mata ko yan, sila Percy, sila Noel, Quantum Films, everyone. Napag-usapan na namin eh, ang dapat gawin. Yung iba dyan, to be through legislation. Marami. But what is important is right now, taus-puso po ako nagpapasalamat sa lahat po ng sumusuporta ng Gilbos. Ayan. Chairman, actually kami, madalas namin kayong maisulat. Kasi marami kayong kaibigan na nagsusupport sa inyo, nang hihingi ng tulong talaga to support nyo kay si Ate Cora. Grabe yung support. Kaya kami, may mga materials kasi pino-forward sa amin yung mga ginagawa ng magaling na. Pero yun nga po, kanina nabanggit nyo yung mga nagsusupport sa inyo, even Vice Ganda. Kasi somebody told me na close kay Vice, hindi po kayo lumapit kay Vice, kundi kusa po yung support, yung pag-a-announce ni Vice Ganda ng supporta niya sa inyo. Ako'y nabigla din, dahil para yata si Vice, para yata si Tita Boots na hindi basta-basta nag-endorse. Ano siya talagang very meticulous namimili. Kaya I'm very thankful for that. Isipin mo, 16 million views. I think it's close to 17 million views ang kanyang page. At this point, gusto ko rin pasalamatan sila Jake Cuenca, sila Ay de las Alas, sila Pesita Morales, sila Bea Santiago, at yung aking kamag-anak si Jason Abalos. Bawat isa sa kanila ay talagang tumulong rin at gumawa pa ng mga clips tungkol sa pagtakbo. So, Vice, maraming salamat sa ginawa mo. It's a simple one, 30-second, but very catchy. Nagulat din ako. Very catchy, pero yung sandaling segundo yun, it caught a lot of attention. Parang tinignan ako ng second look ng mga tao tuloy. Sinerch ako at tinignan ako kung sino ako. It really means a lot. Maraming salamat, Vice Ganda. Yan, Chairman, parang emotional kayo. Well, yes, kasi
who wouldn't be emotional? I mean, my journey has been quite difficult. It's been very challenging. But the last 2 days, lahat ng blessing pumapasok. Wow. Everything it sets in. And these are friends. Talagang friends. Kita mo, wala. Kusa. Sabi ko nga, sinabi ko nga, nag-imbita sa akin, sigurado ba kayo na i-endorse nila ako? Sabi, yes. I'm very thankful right now for all of this. Walang pinag-usapan para bang surprise birthday party sa iyo eh. Parang gano'n. And the last day of campaign is tomorrow. After that, tapos na po. It's only up to tomorrow. So this is a very critical time. At maraming salamat talaga. Parang gusto nyo namin kayo i-congratulate. Oo, pero eto bago ko tapusin si Miss Rosel and Tita Booth, syempre dalawa po kayo sa haligi sa showbiz. Ng showbiz. Kung kayo po ang tatanungin, if ever na, yun nga, magtagumpay si Mr. Benhor Abalos, Atty. Benhor Abalos Jr. On Monday, maluglo po siya bilang isa sa 12 senators po natin. Ms. Rosel, Tita Boots, ano pong gusto niyong ilapit na problema ng industriya natin na posibleng makatulong talaga siya? Ms. Rosel muna. Alam mo, June, more than the industry, ang talagang may kailangan talaga ng tulong is really ang buong bansa. So yun na muna unahin natin. At ako naniniwala ako kasi si Senator Benhor Abalos ay subok na yan sa servisyo. Subok na yan sa maraming niyang natulungan at nagawa nung siya pa ay mayor, chairman ng MNDA, at saka DILG. So naniniwala ako sa kanyang kakayahan na siya ang kailangan natin sa Senado at siya ang talaga ang bobotohin natin, bobotohin ko talaga sa Lunes. Kaya sana makisip naman tayong mga mamamayan kasi talagang kailangan na natin ng progreso na pag-iiwanan na tayo ng maraming bansa dito sa Asia. So talaga kailangan natin ng isang taong marunong tumupad at marunong sumerdisyo sa ating bansa. In fairness to you, Ms. Rosel, talagang piling-piling yung siniportahan niya this time. At ang deep ni Miss Rosel today, iba yung the past na ngayon talagang, ang ganda, ang neat na mga sinasabi ni Miss Rosel, unbelievable, they're admirable. You're good Yes, at yes, you, Mag-re-respond lang ako. Yung sinabi ni Ma'am Rosel tungkol sa gagawin sa bansa, pag-upo ko, ito ang uunahin ko. At ginawa ko na ito 20 years ago when I was a congressman. Tumayo ako, ang ating kuryente noon ay walang buwis, walang tax, walang buwis noong araw. 20 years ago, tumayo ako, tinutulang ko ang pagpataw ng buwis dito. Bakit? Once tumaas ang kuryente, tataas ang tubig, pilihin, lahat tataas. Tataas ang overhead mo, wawawala ang mga kumpanya, lilipat ng bansa. Fast forward 2025 ngayon, pangalawa tayo sa pinakamahal na kuryente sa buong ASEAN region. Pangalawa. Patong-patong ang buwis, hindi lang isa. 12% generation charge, 12% transmission charge, 12% distribution charge, meron pang system source. On record, pinapangako ko, babawasan natin ito. At kung kailangan tanggalin pa natin ito. Bakit? Once bumaba ang kuryente, dadami ang manufacturing firms. Yung tinatawag nilang industrialization natin at dadami trabaho at gagaan ang pagbayad ng bawat Pilipino. Yan ang sinasabi ko at pinapakako. I've done my homework here. Pangalawa, tungkol sa pagkain. Rice tarification. Yan, ginawa ko na rin ng programa kasi mahirap ang sariling bansa, hindi kaya pakain ng sarili. Ayoko mangyari na lahat ng taniman natin ngayon maging subdivision parang araw. Kung mangyari yun, maniwala kayo, ultimo sarili Pilipino hindi kaya pakain. No? Mahaba ito pero tsaka na natin pag-usapan ito, bibigyan ko na sa inyo ito, but just to show you how sincere I am, binibitawan ko ito sa harap ng camera. Maraming salamat po. Thank you po. Tita Butch, Thank you. Yung pagtatanungan ninyo na ano ang pwedeng magawa ni Mr. Abalos tungkol sa industriya, ano mga problema ng industriya na maaari natin iahin sa kanya. Alam po ninyo, even before nag-serve po si
Senator Abalos as chairman of MMDA. At lalong-lalo na nga nang pumasok siya dito and in a greater capacity, in a more vast capacity sa DILG, alam na po niya talaga yung mga problema natin. With the MMFF ito, every year, every meeting ay umaabot po sa kanya yun. And ito pong nakaraang 2 taon, hindi lamang po very active kahit hindi na po siya ang MMFF head, no, at MMDA head. Senator Abalos remained very, very relevant, no, and very concerned about specifically taxation in the industry. Kaya ang hindi ko po makakalimutan ay even in LA, in Hollywood, when we were there talking to the different guilds, no, talking to the different constituents of Filipino movies practicing in Hollywood, pati yung mga foreign counterparts. Ang isinuong po niya noon ay hindi lamang po ihinto sa exemption or sa reduction ng amusement taxes during the Metro Manila Film Festival. Pero all year round, mamarapatin kung may aayos, talaga po yung taxation na yan ay mababawasan para po sa kapakanan ng mga producers. At syempre po, pag ang mga producers ay dumami ang kanilang gawain, marami po magiging empleo, marami po mga artistang magkakatrabaho. And in cooperation with the cinema operators na in-address din po ni Senator Abalos doon sa mga meetings sa Hollywood last year, ay magiging pag gumanda po ang admission rates, bumaba po para sa industriya at makuha natin ang cooperation ng cinema operators in a whole macrocosm, talaga pong uunlad ang industriya. So, I think hindi na po natin sa kanya dapat ulitin yung isa. Alam na po niya, nangako na po siya, and again, he is giving us his word to help the industry in more ways than one. Yeah, it's so nice, Tita Broods, Mr. Selkid, no? Good luck po at Attorney Avalos. Good luck po for Monday. Thank you, June. Nakakatuwa naman. Ito po, sana ikakali ka na sa campaign ni Senator Abalos. It's so good hearing you talk about the goodness of the Senator Abalos. Nakakatuwa lang talaga. Coming from you, the boots. I am now more convinced. He will be part of my 12. I know, sa industry. Pero sabi mo nga hindi lang sa buong industry. Go ahead, Ms. Shell. Can you use your mic? Kasi tama naman si Senator Brenner. Kasi nung nakausap namin ng mga cinema operators, at unang-unang nare-reklamo talaga yung taas ng kuryente. Tayo talaga, totoo ang sinasabi ni Senator Abalos, ang kuryente natin, pangalawa tayo sa pinakamataas. Totoo po yun. Na hindi Nag-all-time naman high natin- ako this month. Nag-all-time high ang nalala ko bill ko this month. Alright, okay. Nakakatuwa. So, yun ang gusto ko. Ang dami niya. Have you watched yung video niya ng about pagkain, agriculture, kuryente, and what's the third advocacy mo na priority reforms mo, Senator? Ika-third? Madami po kasi it's called the local government code. It is a set of rules that defines the role of the barangay, mayor, governor, and the national government. I'll give you one example. This was done 31 years ago. Sinasabi dito na ang gagawa ng barangay road ay si Kapitan. Wala na akong barangay na kaya gawa ng kalye. Pang-sweldo lang, lugi na ho sila. So, we have to amend that. Number 2, ito importante na. Ma-eskwelahan daw papagawa si Mayor. Hindi po kaya ng lokal na pamahalaan. It should be the Department of Education. Talaga po, nakita niyo yan. Nakalagay po yun. Ano po? Ginawa ko na sa amin ko ito, inis-isa ko na po yung talaga ano. Pangatlo, ito pinakamatindi. We've gone through COVID. And hospital service is very important for us, hospitalization. Nakalagay po rin sa probinsya, ang tertiary hospital, yung mga may intubation, specialized, ang magpapagawa raw, magpapatakbo ang governor. Hindi lahat ng probinsya may naman. May probinsya mahirap. So kung wala siyang ng hospital, sino masasuffer? Yung mga mamamayan niya. I-amin natin yan. Hindi na dapat ganun. Dapat pumasok na ang Department of Health. So marami pong ganyan. Yan ang isa pang lilinawin ko.
Thank you. Hindi ka pwede kasi mag-declare ng kala mo, napapangako, tapos later on, ang dami palang kailangan na factors or implementing agencies to be part of, kasi i-claim mo lang na kaya mo, di ba? Dahil para lang makapangako. Okay, I'd like to hear from one of the widely followed YouTuber natin, si Jojo Panaligan. Hi, Jo! You wanna ask question pa ating Senator Banner? Senator Ben, pinapakinggan ko po kayo ngayon. Nararamdaman ko yung sincerity ng tumulong. Madami na din naman akong kami, no, na kinover, na tatakbo. At madami kayong parehong sinasabi. Yung food security, itong electricity, iaahon yung antas ng buhay. Ano po yung pagkakaiba ng inyo? It is my track record, Mr. Pananalo. Kasi, I'll give you one example. And this is one of the most urgent. Lahat tayo, tinitingnan natin ang ating educational system. Yung PISA, tingnan yung galing sa math, science ng mga batang. Nasa laylayan tayo parati. At parati sinisisi educational system. Year 1999, gano'n na pala katanda, gano'n na. 26 years ago, mayor po ako. Kuliran kami sa nutrition sa buong Metro Manila. 1 out of 3 children malnourished. Alam niyo kung ano effect ng malnourished yung bata? Utak, brain damage. At once brain damage ang bata, how can he comprehend? Maski bigyan mo the best teacher, the best nutrition, late na, first 1,000 days. 1 out of 3 Filipino children. Ngayon, 2025 is 1 out of 4. So, noong 1999, ginawa namin, buntis pa lang inalagaan na namin. At pagkapanak, breastfeeding, binibigyan pa pagkain, tutok bawat bata. Hanggang sa number 1 kami sa Metro, hanggang kami ang number 1 sa nutrition sa buong Pilipinas. We coupled that with a good education program. May laptop ang mga bata, at may baong pa ang senior high school. You know what? National achievement test namin. Kami ang number 1 sa Pilipinas ngayon. The most healthiest babies and the most intelligent students. So ang premise is this, you take care of the babies. Kasi maski galingan mo yan, educational system, kung ano bang sabihin mo libre. Kung hindi mo na makomprehend ng utak ng bata, dahil yung baby siya, napabayaan siya, bali wala. And that ratio is 1 out of 4 Filipino children right now. 1/4 of our children are stunted. That is the record. So we must address that. Ang point ko is that yung lahat na pinag-uusapan, nagawa ko ni pabahay. Release ng trend. Binili namin 2,000 nakatira. Inahati namin ang hulog 200 pesos lang. 200. Ngayon, 2,000 pamilya, may bahay lupa na, may title. Dinagdagan pa namin ang mga mortgage program. Bibili namin estate. Ang susi dyan, interest. Kasi kung uwiran ka sa bangko, dumodoble interest. Nahirapan ng tao. Gawin mong haba mo 30 years, yung abot kaya, pero halos walang interest. Maniwala ka, kakayanin ng tao yan. That was the secret. That's why we've got 7,700 families freed from the bondage of squatting. Yung sinabi ko lahat kanina na number 1 kami, and ito rami-dami. Itong kuryente, ginawa ko rin ng araw, pero natalo lang kami sa botohan. Pero ito gagawin ko ulit kaya. Thank you. Po, last Okay, sorry. question. Go ahead, Jojo. Tingin ko po kasi kulang din po yung ibang mga tao sa tamang edukasyon or point of view kung paano pumili. Kumbaga minsan binabase na lang nila kung ito mukhang mabait to, ito magaling to magsalita, ito madaming supporters to. Halimbawa po, Senator, hindi kayo tumatakbo ngayon, tapos nakahanap sa inyo lahat ng kandidato, tapos nilalapi sa inyo, Sir, tulungan niyo po kami bumoto. Ano po ba dapat ang tingnan namin? Thanks, Joe, for asking. I've been meaning to. Naunahan mo lang ako. Wow. Go ahead, Sir Senator. Sa mga kababayan po natin, itong eleksyon na senador, ang senador po ay gumagawa ng batas. Gumagawa ng polisiya. Dapat alam niya ang lahat ng aspeto.
Hindi lamang tungkol sa kalusugan, hindi lamang tungkol sa pelikula. Ekonomiya ay napaka-importante. Kakataw ka ba ng buwis dito? Tatanggal ka ba? Baka papogi ka ng puro benepisyo pero wala naman papupunan ng pera. Paano mo babalansahin ka? West Philippine Sea, foreign relations, importante yan. Lalo na kayo nakakainita. Paano ka kayo kikilos dito? Educational system natin, defense natin, marami pong polisiya ito. Ito lang masasabi ko sa inyo. Ako'y isang abogado. Ako'y nagturo sa National College of Public Administration sa UP, University of the Philippines. Ako po'y 15 taong mayor ng Mandaluyong. Ako'y naging congressman. Ako po ang principal author ng Amendments of Urban Development Action Act. Ako'y naging MMDA, mabigat ko ito dahil COVID time. At alam niyo naman, ng COVID na yun, kailangan patisahin mo mayor. At datang mayor sila. Sila Isko Moreno, katakong presidente, Joy Belmonte, Abby Linay. So, ang secret is patisahin mo sila para kung lockdown ng isa, lockdown ng lahat. Sharing ng lahat of vaccines, wala ng boundaries, and sharing with the neighbors. Nagawa namin ito. Deliver the template of ano. And of course, noong DILG, hawak ko na ang pulis, hawak ko bumbero, hawak ko fire, hawak ko jet, ang mga governors, hawak ko Commission on Women, Youth, Muslim Filipinos, para kang legal president. Remember yung kay Cantal, kay Percy Lapid, pinatugis natin. You remember during those times, pinatay si Digamo, isang congressman. Wala akong pakialam, pinadimanda ko si Congressman Arnie Tevez. Remember, we found 990 kilos of shabu ang nagbebenta isang pulis. Nag-usap kami ng ating Pangulo at ni PNP Chief Asurio. 2 years ago, January, ako lang yata sa kasaysayan ng Pilipinas, nagpa-resign ng lahat ng generals and colonels of the Philippine National Police. And that is cleansing of the ranks. Why? 99.9% of the police are heroes. It is these few police, but nakakatakot, they occupy high position. Para na mag-report ako sa inyo, 54 ang pinadimanda natin. 18 nagpa-resignation at 4 dito summarily dismissed. Coupled with that, during my term in office, the PNP seized 33.8 billion worth of drugs, the highest in the history of our country for the first 2 years. And then marami pa mga high-profile na arrest. These are just some of the things na dapat ito isang tao, kasi faith ito ng bansa natin eh. For the next 6 years, tayo tutungo. Para sa akin, wala na yung sana ganito, sana ganyan. We go down and do our homework. If it's about the films, nakapagkausap na ako sa kanila, execute na lang natin yan. If it's about education, nasabi ko sa inyo kanina, if it's about nutrition. So, kailangan someone na maalam, hindi po pwedeng isang taong pagpasok doon pala siya mag-aaral. Doon pala siya magtatanong kung anong gagawin niya. Hindi natin kailangan na gano'n. Kawawa ang bansa natin dito. Sana maunawaan ng lahat po na nakikinig at kababayan natin. Alright. Thank you, Senator Joe. Thank you for a beautiful question. At syempre, to complete the Regal Entertainment family, that's called in also a full-blooded Monteverde. He is a board member of the Regal Entertainment. Mr. Don Monteverde to join us here sa presidential table. Sir Don, please join us. Ayan. Nakita ko si Ms. Rosel kanina. Talagang she was into all this. Nakakatuwa naman talaga na all the more I am convinced he will be part of my... yun lang talaga iboboto ko dyan na. Sir Don, award from you please. Also a part of the Producers Guild din kasi si Sir Don eh. Message lang po sa mga nandito kay future Senator Abalos. Thank you sa pagdala niyo dito. Sana supportahan natin si Senator Abalos. Of course! Yeah, yun lang. I mean, syempre, nakita naman natin mga nagawa niya.
yung mga accomplishments niya. And I think it speaks for itself na. Thank you, sir. Ayan, ang ganda ng photo op. Okay, kanina I spoke to him. Sabi ko, he is also a producer. And sabi ko, can you speak in behalf of the Producers Guild? Sabi niya, pwede bang ako na lang as a producer and an industry person? Direk Percy has something to say. Direk Percy, please, a word or two from you. Okay. Kaya ako nandito kasi I heard that there's this press con for Senator Abalos. Sabihin ko na yung experience ko, the few times na may encounter kami, nagsimula yan ng fluvial pa rin ng MMFF. And I must say, sabi ko nga, go tayo dito kahit it sounds really parang mag-work ba to? Uulan, nasa ilog tayo. But I really appreciate it na nakahanap ng solusyon. Hindi pwede magkapalit eh, di ba? And there's no other way to do it. So, go kami, di ba? At from that point on, inisip ko na, if there's a man na willing to try out new things, we should support. Di ba? Kasi may ginagawa to solve the problem. Tapos, next na kakasama kami ni Sec is for the producers na, when we were lobbying na, for support for the industry, kasi the industry really needs help. Na-appreciate ko na nakikinig talaga siya. Inintindi niya lahat ng problema. Hanggang magkasama kami sa LA, naglalakad na lang siya sa kotse dahil magtanong sa akin kung ano yung mga problema. That's how he's into the industry. So, hindi kaya, tinanong nga ako na kanina to talk for the industry. Going to go beyond. Kasi alam na namin that we're in good hands with Senator Abalos. Ang maganda is that I think what we have here is a man of action. Na it will go beyond. Kung may problema, alam mo makikinig, iintindihin at action. So, we have our support. Okay, thank you, Direk Percy. Okay, in as much as gusto pa natin makipagtsikahan, kailangan ko na daw ng last question. I think I understand Ray Pumaloy, who is a 45-year na sa industriya. Ray, kailan pa natin ang tatay ni Senator, ha? So, be Oo nice. nga. Nakita ba natin yung malaking pagbabago sa Mandaluyong, di ba? Di ba? Under the Avalos. Tanong ko lang, showbiz lang po ito ha. Please, oo, Senator. any writer. Have you already spoke with Vice Ganda dun sa ginawa niya and dun sa iba pang mga other celebrities na surprisingly nag-endorse sa'yo? And tinanong mo na ba sila kung ano ang nagbigay sa kanila ng idea? Kasi usually talagang lalapitan ng mga politicians talaga, ng mga tumatakbo, ang mga celebrities. Pero ngayon kami na-surprise na meron pala mga celebrities na nag-endorse talaga ng walang kapalit. As in. I know. Actually, we have a common friend, no? Si Cora Rodrigo. However, hindi ko alam yung number niya. So, I'm asking Cora na baka pwedeng hanapin yung number para personal mamatay. Papasalamatan ko naman. Or probably maski madahil ko lang para personal mag-thank you sa kanya. Yung mga ibang nakasama ko, no? Sila Mijeres, sila Ay. Si Ay, bumotorcade pa nga para sa akin. Natutuwa ko, napakabait niya, no? Si Jason Abalos, si Jake Cuenca is from Mandaluyong. No? So, he's also helping me kasi yung mismong lupa nila is part of our housing project. So, ini-endorse niya ako as part of that. No? Bea Santiago, nakapagpasalamat na ako sa kanya. Si Kim Rodriguez, salamat din ako sa kanya, nakasama ko sa Vivo. At marami pang iba. Kaya nakakatuwa yung number of endorsements. Yung housing project po nung kay Jay Cuenca, yung time ba na wala pa siya sa showbiz or? At tingin ko bata pa siya nun dahil lola niya kausap na nun eh. Ang ginawa ng lola niya, kasi may mga matagalang informal sectors dito. So ang ginagawa ko as mayor, kung makaipon ako ng pera, binibili ko ito. At yung mga nakatira doon, pinapatayuan ko, ito pera lang namin ng 4-story building. Hahatiin ko ngayon, tapos buhulugan nila ito in 30 years nang halos walang interest. Yun ang housing project namin yun. So yung lupang yun, halos bigay na ng lola niya. Napakabait ng pamilyang Cuenca sa akin.
So binigay din po doon sa mga informal Hindi. Kasi may cost yung pa yung yung construction. Binigay nila at cost lang halos. Talagang halos napakamura yung lupa. So ina-add lang namin, nahati namin yun. Alam mo sa ito, this is the bridge going to Rockwell. So you can just imagine, magkano yung lupa nyo ngayon? Ganun kapait yung pamilya nila, Jay. Thank you for that news. Nakakatawa naman ang daming stories. But we needed to ituloy din ng ganito. I'd like to request everyone sa presidential to please stand up for the official photo op. Ito na po, please.